Hello po, kamusta po ang lahat mga katambay? Si Kamanong po sa Tambayang Makabayan. Ito po ang mga komento ni Kamanong. At ito po, meron na naman tayong kukomentuhan mga katambay. Isang balita. At ito naman po ay nakakalungkot po sa Pangulong Marcos kasi meron pong isa na grupo, nagtatayo po o tinayong grupo para puro sa sinasabing Marcos Resign Movement mga katambay. Nakakalungkot po sa isang pangulo na meron pong mga ganito dahil ang sinasabi po ng grupong ito talagang hindi po nila nagugustuhan ko ang pagpapatakbo ng gobyerno ng Pangulong Marcos at napakarami raw po di umano na ito po mapapainggan po natin sa balita. Ito po, painggan po natin ang yung grupo na itinayo na Marcos Resign Movement mga katambay. Painggan po natin at komentuhan po natin. Kami nananawagan na kung hindi mo kaya mamuno bilang Pangulo ng bansa, kailangan mag-resign ka. Ano ho ba itong Marcos Resign Movement? Kailan ho ba ito na itatag at papaano po ba nabuo itong grupo na ito? Alam mo, matagal na itong panawagan na ito, no? Since January pa. But yung kasing Marcos Resign Movement, we all belong to different groups. And we are coming together for a mission. And our mission is to humbly ask our president to resign. And bakit naman namin gusto mag-resign si Marcos, alam mo, we won't give in to the abuses of the Marcos administration. Gulong-gulo na ang taong bayan. So, yun nga, sabi ko nga, we all came together at binuo namin itong Marcos Resign Movement. At itong grupong ito, ma'am, binubuo ito ng ano-anong mga sektor, grupo? Lahat in fact, we are already into millions. Kasi itong mga organizations natin, malalaking organisasyon ito. At, one organization is about 4 or 5 million. Ganun na kalaki yung Marcos Resign Movement. Kamakailan po nagkaroon ng pagkansela o hindi natuloy itong isasagawa sanang maisog rally dyan po sa Bustos sa Bulacan. Ano ba yung masasabi hinggil po dyan? Well, alam naman natin na talagang yung ating constitutional rights talagang nilalabag na nila. Diba? Alam naman natin yan na meron tayong right to assembly. And of course, nauna na nga yung rights to yung free speech natin and expression. Of course, alam naman natin na unang binuwag dyan is yung SMNI. No? So, para sa amin, yung boses ng taong bayan, talagang binabawalan. So, yun yung mga talagang isa sa mga, yung constitutional rights natin as our saying. But more than that, kasi gusto kong i-emphasize yung nangyayari na sa atin na parang nagiging chant na kasi yung bangag-bangag-bangag. Kasi that allegations that the president is a drug addict can have a significant implications both politically and socially. Mabigat ito Yung allegations can severely damage the credibility and legitimacy of the president. So, hindi ko maintindihan kasi parang nasasanay na tayo na naririnig natin, especially when the First Lady came out with the interview saying bangag-bangag-bangag. So, parang nagiging chant na lang siya, no? So, mahirap yun. Yung allegation na yun, we have to take that seriously. Kasi alam naman natin, ang drug addiction can impair decision-making, abilities. And then it compromises yung ating national security. Mm-hmm. So, napaka-importante yun that, Marcos Resign Movement, talagang hindi natin kinakalimutan na yung allegations ng drug use ng ating presidente. Bakit kaya, ma'am, hindi pinapakinggan o pinapakinggan ba ni Pangulong Bongbong Marcos yung mga panawagan ng mga taong sumuporta sa kanya? Hindi ito mga aktivista, hindi ito mga tulad ng mga nakikita natin mga rally na marahas mag-rally. Ito yung mga ordinaryong Pilipino na simple lamang ang panawagan sa Pangulo. Yun ang hindi namin alam kung bakit nga, di ba? Nagtataka nga kami doon. Kaya nga kami nananawagan na kung hindi mo kaya mamuno
bilang Pangulo ng bansa, kailangan mag-resign ka. Kasi yung allegations ng drug addiction is hindi nga na-address, di ba? And paano na yung ang daming niyan implications eh. And I think yung mga paglabag ng ating mga constitutional rights, no, is a manifestations of that. Kasi meron niyang allegation ng drug use. So anong ibig sabihin pagka drug addict ka, di ba? So, yun ang mga tanong ng taong bayan. Kung ginagawa po ng Yan po mga tambay, mahaba pa po yung interview po. Ito pong in-interview po ng balita. Ito po dating artista po ito. Para sa tingin ko po ito po si Vivian Velez mga tambay. Ito po supporters po ito nung nakarang halalan po, di ba? Ito po nakasuporta po ito kay President Marcos at kay Inday Sara dahil nga po nabuo yung tinatawag na unity team mga tambay. Pero ngayon, wala nang unity team. Dahil maaga nilang binakbakan si Sara, di ba? Siningit lang ni Kamanong. Si Vivian Velez po ang nasa interview at nagbuo po sila. At ayon po sa kanyang sinabi o tinuran, napakalaki po palang samahan ito mga tambay. Kasi iba-iba pong samahan ito. At meron siya binanggit na numero na hindi bababa sa 4 hanggang 5 milyon. Yung isang grupo pa lang mga tambay. Itong binubuo nila o nabuo na. Buo na po pala ito mga tambay. Nagpa-function na. Itong Marcos Resign Movement. At sinabi naman po niya kung anong mga dahilan at kung anong ground kung bakit nila binuo ang Marcos Resign Movement, di ba? Dahil nga nawalan na po ng tiwala sila, ang karamihan po na dito po sa Marcos Resign Movement. Dahil nawawala na po kasi, sabi niya mismo, yung constitutional rights po natin na sinasabi. Yung Bill of Rights ng mga Pilipino, tayo po. At yung kasama rin siyempre dyan, pag constitutional, yung speech and freedom of expression. Di ba? Nakikitil daw, di umano mga tambay. At yung sinasabi niyang pinakamatindi na hindi sinasagot na nananatiling tahimik ang buong gobyerno, doon sa issue po ng droga, mga tambay. Mismo sinasabi niya na napakahirap na isang presidente. Drug user, mga tambay. At hindi po ito pinasisinungalingan o sinasabing hindi totoo yan. Hindi po sila nagsasalita, mga tambay, ang Pangulo, ang administrasyon, pati po ang media, hindi po nagiging, ito pong malaking balita na ganito na Commander-in-Chief ang involved. Pero hindi po sinasakyan po ng media ito. Hindi po iniimbestigahan ng media, hindi tinututukan ng malaking media. Pati po sa social media, galit na galit po ang mga sinasabing isimada daw. Vlogger, ang sabi ni Amy Marcos. Siya po ang nagsabing may isimada vlogger sa yung nababayarang mga sa social media. Mismo ang kapatid pa nagsabi nun. Nando po sa mga balita po yun at nasa vlog din po natin yun. Kaya po, medyo pag ito po nagtuloy-tuloy at dumami ng dumami, itong Marcos Resign Movement mga katambay, sa pangunguna po, itong nagsasalita po na si Vivian Velez, talagang ito po makakahatak po ito. Dahil po sa ginagawa po ng pamahalaan na nananatiling tahimik mga katambay. Tahimik po sa issue na napakabigat, di ba? Kasi hindi lang naman po yan nakikita ni Ginang Vivian Velez na problema ng bansa, di ba? Hindi lang naman yung constitutional rights, yung Bill of Rights, yung freedom of expression and speech, saka yung droga, yung pulburon. Marami pa po na problema ang bansa. Nandiyan po ang kahirapan, di ba? Alam natin, ang kawalan ng trabaho ng ating mga kababayan, lalong mahirap. At ganun din po ang problema natin sa nagtataas ang bilihin. Di po ba mga tambay? Napakarami pong issue at problema po ng bansa. At nandiyan pa rin po yung malaking problema natin na iringan sa naglalakihang bansa. Katulad ng China, di ba? Kasama pa ang Amerika na para tayo isang tuldok na makikipaglaban sa isang napakalaking, batya. Ganon kalaki, tayo tuldok lang na nasa gitna. Kaya po, napakarami pong issue ng pamahalaan, lalo po ng Pangulong Marcos. At sinasawsawan pa ng First Lady, di ba? Na ang First Lady po talagang gumagawa rin ng pangalan bilang siya First Lady. At meron nga nagsabi na isang analyst na si Prof. Malu Tiquia na ito daw
First Lady ngayon, talagang ito raw ang pinaka, pinaka, pinaka anong First Lady. At ayoko na pong dukduhan yung pinaka, mga katamay. Kaya nga po pagka ito po ay hindi po inaksyonan at hindi po inayos o sinabing kinilaro, lalo po yung pinaka sikat po ngayon, lalo po nasa Senado na ang usapin na pulboronic ng Pangulong Marcos at may kasama pang sikat at veteran actress na si Maricel Soriano na nadadawit po pa rin dito sa issue ng pulboron o drugs, mga drug user, di umano. Pero sana po, Mr. President, linisin. Napakadali po kasi ngayon dahil po tayo nasa panahon po tayo ng napakabilis na po ng lahat at napakadali na po natin patunayan, di ba? Kaya lang siyempre, yung pagpapatunay po, kailangan nasa tamang proseso para katanggap-tanggap po sa mga Pilipino yung gagawin pong proseso. Pero hindi pa po umaaksyon ng Pangulo. Kaya po lumalala ang problema ng gobyerno, kasabay ang kahirapan at kawalan ng trabaho. At ito pa ang pinakamabigat usapin. Kaya wala pong natatrabaho, mga katambay. Wala rin po natatrabaho ang Kamara dahil doon din po may binubuo rin po silang priority. Yung issue naman po ng gentleman agreement ng dating Pangulong Duterte at ng Pangulo ng China. Dito naman sa Senado, ang issue naman ngayon ay pulboronic, mga katambay. Kaya hirap na hirap po na talagang solusyonan ng gobyerno ang kahirapan natin, lalo ang kawalan ng trabaho, di ba? Talagang hirap na hirap dahil sa mga issue na talagang hindi natututukan. Yung talagang kahirapan, natututok po doon sa mga political. At ito pong pinakamalaking issue ng presidente. Kaya po, tutukan po ito. Sana po, tutukan ng pamahalaan. Unang-una, resolba nila yung mga problema binabato sa kanila ng taong bayan. Lalo-lalo po itong samahan po ng Marcos Resign movement sa pangunguna po ng tagapagsalita nila na si Vivian Velez, mga katambay. Kasi pag ito po nalinis ng Pangulo, napakadali niya na po patakbuhin ng gobyerno natin dahil nawala na po yung mga issue sa kanyang malalaki at tulad po ng droga, di po ba mga katambay? Kayo po mga katambay, ano po ang magiging komento niyo po? Ano po ang komento niyo dito po sa sinasabi na tagapagsalita ng Marcos Resign movement na napakalaki ng numero na binabanggit at ito'y lalaki pa raw at lalaki at dadami, mga katambay. Ito'y napakalaking problema ng bansa natin. Lalong-lalo na tayo hindi papasukin ng mga investor, mga katambay. Sa tingin ni Kamanong, komento ni Kamanong, pagka ganito po ang nagiging issue ng bansa natin, walang papasok na mamumuhunan sa ating bansa dahil napakabibigat po ng nagiging problema ng ating pamahalaan, lalo po sa issue ng droga, di ba? Kaya kailangan sa lalong madaling panahon, komento ni Kamanong, resolbahin na ng Pangulo ng ating bansa yung issue sa kanya sa droga at malinis niya rin po ang kanyang pangalan. Kasi napakahirap din po na madawit ang pangalan mo sa ganitong issue ng droga. Kasi dadalin mo ito, kalahi-lahian mo, nakatatak sa lahi mo na isang Pangulo na naging history ng bansa na may issue na gumagamit ng droga. Di ba? Napakahirap pong issue yon sa isang, sa panahon natin. Dahil alam naman natin ang droga, nakakasira po yan. Lalo nang sabi nga ni dating Pangulo, nagiging buang, karamihan pa nagiging zombie raw. Di ba? Kaya hintayin po natin ang sagot po ng Malacanang dito po sa binubuo ng grupo ng Marcos Resign Movement. Lalo yung sinabi po nilang kung ano ang kanilang ground o dahilan. Kaya po nabuo ang grupong ito, mga katambay. Abangan po natin, mga katambay, kung ano po ang susunod na kabanata dito po sa grupong ito at ang kasagutan din po ng pamahalaan sa mga aligasyon po ng Marcos Resign Movement. Muli po, si Kamanong po, nagpapasalamat po muli sa nakagusto po ng ating napakaliit na channel sa YouTube, syempre po, at sa TikTok, Tambayang Makabayan, kinukomentuhan ni Kamanong. Muli po, nagpapaalam po, tis-tis lang po, at ingat po tayo, makakabangon pa ang ating bansa. Tis-tis lang po. Paalam, bye-bye!